Hello, good day. So for this video, we're gonna talk about the schedule management under employee menu. So in in order to create a schedule for an employee, so punta lang kayo dito sa employee and then schedule management and then create employee schedule. Click the button na create employee schedule. So pwedeng mamili ka muna kung sino ang mga empleyado na gusto mong gawa ng schedule or unahin mo tong set up a schedule. So first is ang schedule type. Meron tayo 1, 2, 3, 4, 5. So this is kung sa isang empleyado, sa isang araw, multiple ang kanyang schedule. So kung isa lang, so schedule 1 natin piliin. And then days of schedule. So kung sa isang empleyado, kung sa isang cut-off, whole week ang kanyang schedule. So check mo tong whole week. So kung sa isang cut-off, ang isang empleyado ay may day off, let's say, isang cut-off, ang consistent na Saturday, Sunday na wala siyang pasok. So i-uncheck mo lang yung Saturday at Sunday. Next is the date range. So dito, lalagay mo ang range kung ilang days ang gagawin mo na schedule sa empleyado. Let's say from March 4 hanggang March 22 ang gagawin mo ng schedule. So, sunod is mamimili ka ng schedule. So, we have here different types of schedule. Meron tayong 3 a.m. to 12 p.m., 5 a.m. to 2 p.m., and so on. So, let's say ang pipili natin is 8 to 5 p.m. So, automatic na sa right side na table, lalabas ang list with the schedule. So, kung walang day off ang empleyado, so i-check mo lang ulit itong Saturday, Sunday, and then click ulit sa schedule. And then magre-reload na yung table with the Saturday and Sunday. So kung wala, so remove mo lang yan and then click again sa schedule. So wala tayong Saturday and Sunday dito sa ating table. So ito na ang raw na schedule na gagawin mo. So let's say ang gagawin mo na schedule is for a specific employee only. Isa lang. Or let's just say sa isang department, ang isang department ang gagawin mo. And then, pareho sila na pareho sila na Monday to Friday ang sched, and then 8 to 5 p.m. Pero silang lima, let's say sa March 14 at 15, wala din silang schedule. So dito, kikita natin ang 14 at 15 ay Thursday at Friday. So pwede natin i-remove yan para hindi masali sa paggawa ng schedule. So pwede ito gawin kung specific employee or multiple employees na same yung schedule nila. And then, next is, meron tayo dito sa taas, sa above sa ating table, meron tayong time out date, same as time in date. So, what this means is that yung date ng time in is dapat pareho sa time out. So, dito, March 4 ang time in, March 4 din ang kanyang out. Pero, meron tayong isang option dito na time out date plus 1 day. So, what this means is that itong time in date daw na March 4 plus 1 day para sa time out niya. So, naging March 5 yung time out. So, this is for yung mga night shift, yung PM to AM na mga schedule. Kasi, ibang araw na yung time out nila. Kasi dito sa ating list of schedules, time lang ito. So, hindi pa alam ng system kung for the next day na yung schedule niya. Let's say, kung meron ba tayong PM to AM dito. Tulad nito, PM to AM. And then, naka-same.
Timeout date, same as time in date tayo. So, March 4, 10:30 p.m. to March 4, 7:30 a.m. So, hindi siya tama. So, kailangan nating gamitin itong timeout date plus 1 day. Okay. So nag plus 1 day na yung mga timeout dates natin. Next, kung meron silang break, so balik ko lang sa 8 to 5 p.m. na schedule. Okay. So, kung meron silang break, let's say, 12 p.m. to 1 p.m. So, meron tayong break dito. List of break. So, pag click mo niyan, automatic lalabas ito sa gitna ng table. So, March 18, 8 a.m. ang kanyang in, tapos break siya pagka 12 p.m. to 1 p.m. and then babalik na naman siya pagka 1 p.m. hanggang 5 p.m. So, kung may break, kailangan pa din mag-punch ng empleyado. So, pag kailangan niya mag-punch out pagka 12 and mag-punch in na naman pagka 1 p.m. So, kung walang break, so, straight lang yung duty niya. So, kailangan na niya mag-punch in dito and mag-punch out dito sa timeout. So, paggawa ng mga break schedule, pupunta ka lamang sa magja-jump tayo dito sa company settings. And then, kikita natin yan sa other settings. So, dito, pwede tayo maka-add ng break. Let's say break 12 p.m. 11 a.m. to 12 p.m. break. So, 11 a.m. 12 p.m. break. So, save natin. Once na nasa top mo na yung mga break, so pagpunta mo ng employee, schedule management, so gawa lang tayo. Set up a schedule, whole week, kulang Sunday at Saturday, 8 to 5 p.m. Nalimutan natin yung dates. Let's say 4 to 30, 4 to 15. 8 to 5 p.m. And then, itong 11 a.m. to 12 p.m. So, lalabas na siya dito sa table ng break. So, once okay na lahat, ay, meron pa pala isa. What if for a specific employee mo to ginawa? And then, sa March 13, 7:30 p.m. siya to 4:30. Ay, 7:30 a.m. to 4:30 p.m. So, pwede mo siyang change dito kung iba yung schedule niya dito. So, dynamic ang pag-change mo ng mga schedule. So, once okay na lahat, just click save. So, take note, yung pag-click save mo doon, hindi pa yon siya nag-save talaga. Kailangan mo pa mamili ng mga employees dito. Kung sino ang gagawan mo ng schedule para doon. And also take note, once na nakaset up ka ng schedule dito, and then once nakaset up ka ng schedule dito, tapos nag-save ka, tapos pabalik ka, so automatic mawawala yung raw na save mo na schedule. So, dapat mo siyang ulitin. Okay, save. So, after nya, mamamili tayo ng employee. So, pwede gawin natin pangkalahatan, lahat ng empleyado ganito yung oras or by department lang. Take note din na makikita mo lang na empleyado dito ay yung under mo. Mga under mo lang na empleyado. So, let's say ito lang 5 ang gagawan ko ng schedule. So, once na-set up na yung schedule ay nakapili ka ng empleyado, just click save. At meron na silang schedule. Okay. So, dito na list, kikita natin ang mga nagawa na ng schedule ng mga empleyado.
So, pwede mo din i-change itong date dito para sa past cut-off. So, by cut-off yung date range nito. So, dito, pwede mo ma-view ang kanilang schedule. So, makikita mo ang punch in at punch out ng mga empleyado. So, pwede mo view schedule and kita mo ang punch in at punch out nila. So, meron din tayong monthly view. So, calendar view. So, sa March 2024, makikita natin. So, kung sino-sino mga empleyado ang may schedule for a specific date. So, let's say, dito sa March 11, 2024. So, makikita natin dyan kung sino-sino at yung time nila. Work schedule time nila. So, hide schedules ng show schedules. And dito, by list. And then, makikita mo yung TTR nila in a cutoff. So yung dates dito ay naka-base kung anong nandito sa schedule from and to. So yun din yung makikita mo dito. So February 26 to March 10. Okay, so that's all para sa schedule management. And one thing pala, pag nag-create ka ng schedule sa isang empleyado, nag-create ka ng schedule for employees, and then nag-click ka ng save, uh, just take note lang na yung sinet mo dito na date range, once ma-save yun, pag may existing na schedule within that date range, automatic na mariremove yun at mapapalitan sa bago mong ginawa na schedule. So, yun lamang. So, take note lang to na automatic mariremove yung mga schedule sa sinet mo na date range. Kung merong existing within, for example, nito, March 4 to March 21. So, kung may existing na schedule ang empleyado na pinili mo dito, so, pag save mo, automatic, mariremove yun at mapapalitan ng bago mong ginawa na schedule. So, that's all for schedule management under employee. Thank you.